Okay. Hi, everyone. Good afternoon, good evening, good morning. Welcome to our free financial dream map session. Okay? So, I hope na komportable kayo sa inyong mga inuupuan ngayon or kung ano man yung situation niyo today. Okay? So, by the way, I am G. Isaal, the author of this book, Home at Last, How Migrant Workers Can Retire Rich and Worry-Free. You can grab a free copy of this book at my website, www.gisaal.net. Okay, so let's start. Now, you are here kasi you want to learn something about the proper way of handling your finances. Tama po, di ba? So now, paano natin gagawin yun? Umpisa is to know and to set your goals. Ano yung mga goals natin sa darating na 5 years, sa darating na 10 years? Ano yung goals natin for our family, for our kids? So we have to make sure na itong mga goals na to, we have to work out, and that's why gusto nating malaman paano natin ma-achieve yun kasi karamihan ng mga goals, almost of our goals, di ba, ay may mga katapat na mga prices. Ano yung dream house mo? Magkano yun? Is it 3 million? 5 million? Magkano yung dream car mo? Ano yung gusto mong education for your kids, for your children? Saan mo gustong mag-travel? So may mga prices yun. That's why we are here to guide you para ma-achieve natin yung mga goals natin through proper way of investing. Okay. So now, I have this concept that is called iPede para mag-guide tayo on how to achieve that certain goals. Okay? Kasi kailangan nating i-build yung ating finances properly and strong. So ano tong iPede? It stands for I, increase your cash flow. P, proper protection. E, emergency fund. D, debt management. And I is investment. Now, isa-isahin natin tong mga to. I, increase your cash flow. We have to increase your cash flow by managing our time and our money. So how do we spend our extra time? And do we have an extra pera pa ba? So now, we have to check. Okay, let's check kung ano yung ginagawa natin sa ating spare time. A, do we make more money? B, waste money? C, waste time. Second question, how do you manage your salary? A, save some. B, spend all. C, spend before you receive it. So ano yung mga ginagawa natin? Karamihan kasi ang sagot is busy. Busy sila. Diba? If you want to get rich, attend ng seminar, no, busy ako. Kasi they are wasting their money and their salary na spend na nila before na-receive. Diba? So maraming ganyang cases na sinasanla yung mga ATM. So mahirap yun. So that's why we have to change that. Diba? So anong solution doon? Change the things you do in your spare time, use it to earn additional income. And change your money habits. Reduce expenses. Pay yourself first and save and invest. So sabi nga ni Warren Buffett, don't save what is left after spending, but spend what is left after saving. Kasi karamihan, kung ano na lang yung natitira, yun yung sinisave. But we have to change that. We have to save first before we spend. Okay? So this concept will guide you on how to do that. We have to make sure that we have to pay ourselves first. So ano yun? Kapag naka-receive tayo ng sahod, maglaan ng 10% for our tithes, love offering sa church, or sa isang charity organization na pinaniniwalaan natin yung mission nila, and
Of course, bawasan natin ng 20% for our savings and investments. And yung natirang 70%, yun na lang yung i-budget natin for our expenses and lifestyle. Now, iniisip mo siguro na ang laki naman ng ibawas for tithes or ang laki naman agad ng ibabawas for savings and investment. Hindi ko kaya kasi marami akong responsibilidad, marami akong utang, so hindi ko kayang gawin yung formula na yan. Ang sinasuggest lang dito is kahit na hindi natin magawa yung 20% kasi syempre, ikaw yung nakakaalam kung ano yung financial situation mo. Just be sure na nauna kang maglaan. Kahit 100 pesos lang yan or $100 lang yan, you have to make sure na meron kang itinabi muna for your savings and investment bago mo ibayad lahat sa mga expenses na meron ka. Diba? Kasi mahirap kapag ka at the end of this year, 2017, wala ka na namang naipon sa buong sahod mo for this year. Just to make sure na meron ka lang talagang inilaasa. So remember, 10-20-70 rule. Okay? Next, proper protection. So, ano yung unang pumasok sa isip natin kapag narinig natin ang word na protection? Ibig sabihin yan is yung insurance. Okay. May kwento ako. Okay? So, mayroong dalawang scenario. Ito, kwento ng mga OFW. For example, first scenario, yung tatay ng batang ito ay namatay sa pag-abroad. Ibig sabihin, na-aksidente sa abroad, so namatay siya. Ngayon, yung tatay na yun, wala siyang insurance. So, yung pamilya niya sa Pilipinas, syempre nalungkot sila. Diba? Kasi namatay yung tatay na inaasahan nila. So, ngayon, walang insurance yung tatay. Ang tanong ng mga anak, paano na kami? Wala na yung tatay namin, sana kami pupunta. Diba? Kasi si tatay lang ang inaasahan ng buong pamilya. So, ngayon, yun ang senaryo nila. Wala nang silang pagkukuhanan ng panghanap buhay, wala na silang tatay. And meron namang isa pang senaryo. May yung isang tatay din na nagtatrabaho abroad, namatay din siya dahil sa aksidente. Pero itong tatay na ito ay wais. Ang ginawa niya kasi may alam siya na kailangan niya or alam niya ang kahalagahan ng insurance, kaya kumuha siya ng insurance. Ngayon, kahit wala na siya, ang naiwan niyang pamilya, hindi masyadong nag-alala kung paano sila babangon kahit na wala na yung padre de pamilya nila kasi may naiwan na insurance para sa kanila. So, syempre, nalungkot pa din sila, but then, kahit na nalungkot, they're still thankful dun sa tatay kasi may naiwan na insurance for their family. Okay? So, yun yung dalawang scenario. Ngayon, ang tanong, ikaw, may umaasa ba sa'yo? Ano yung gusto mong maranasan ng pamilya mo kapag ikaw ay mawala? Kasi hindi natin alam, syempre, we don't know the future, kung ano yung mangyayari, but then if we just have to know and alam mo yun, alamin mo yung significance ng insurance, then you will have a peace of mind. Okay? So, paano ba? Magkano ba ang kailangan na insurance para you are sure na ay tama yung protection na meron ako and ito yung makukuha ng family ko pagka in case na may mangyaring masama sa akin, so hindi sila magiging kawawa. So how much insurance protection do you need? Annual income times 10. How much is your annual income? Annual income is your monthly income times 12 times 10. So for example, ito yung sahod mo. You are earning 20,000 pesos per month. So times 12,
it will be 240,000 pesos. So that will be your annual income, 240,000. So times 10, why times 10? Because we have to make sure na sa loob ng 10 taon, yung family na may iwan mo hindi mag-struggle. Okay? So 2.4 million is the money needed to work for you. And then times 10% because yung insurance mo, gagamitin nila yan. For example, 10% lang yung gagamitin nila for living on interest. You are living on interest for 10%. So, 240,000. So, divide ng 10 years, bumalik yung 20,000 pesos. So, this is the monthly income replacement. So, ibig sabihin, kahit na wala ka na, may nag-replace sa'yo at sino yon yung insurance na kinuha mo. So, that's why, kapag mahal mo ang pamilya mo, you have to make sure na meron kang insurance for yourself. And if that insurance is coming from your company, well, make sure na meron kang personal insurance kasi yung company insurance mo, hindi mo na yan madadala, hindi ka covered kapag hindi ka na nagtatrabaho sa company na yan. Okay? So, these are the criteria on getting protection or insurance. Get the maximum benefits. So, ano yun? Dapat may healthcare na or insurance and investment linkage which will give you the passive income. And go for term insurance. Short payment period, short coverage period, but with higher returns. Okay? Now, you don't need insurance if wala kang responsibilidad. Okay? Kung walang umaasa sa'yo, you don't need insurance. Okay? This X-curve concept, next naman is this concept. Ano yung X-curve concept? So this concept will explain kung ano talaga yung nangyayari, yung financial life ng isang tao. Okay? So from younger years, dito tayo, we are working hard, and we are trying to build our wealth. So our goal is to accumulate wealth. Kumaga parang tumataas yung savings natin as we age. And then, as we grow old, dapat yung mga responsibilities natin ay mawawala or malilesen yun. Now, we are here on this stage kung saan konti pa lang siguro yung naiipon natin, but then, ang taas ng responsibility. So we are here in a stage 1, konting ipon, malaki ang responsibilidad. So what are the responsibilities? Food, shelter, clothing, education, healthcare, mga mortgage, loans, di ba? So these are the responsibility. Ito yung mga binabayaran natin every month. So we are providing our family. Now, in our older years naman, these are the responsibilities na kakaharapin natin. Of course, habang buhay na tayong kakain. And, syempre, mawawala na yung shelter, yung education, kasi tapos na tayong magpapaaral ng mga anak niyan. But then, syempre, 50 years old, 60 years old, andyan na yung mga sakit-sakit, so healthcare, and yung retirement natin. So, we have to make sure na pagkadating natin ng 50 years old or 60 years old, meron tayong sariling pera at hindi na tayo umaasa sa mga anak natin na kung saan, yun yung scenario today. I just want to share with you kung ano yung scenario, yung experience ko. Ako, yung family ko, yung parents ko, talagang ako yung retirement plan nila kasi they don't know anything about investing, about insurance. They just know how to work hard for money. So, hindi ko naman sila masisisi. Now that I know something, so, i-break ko na yung cycle. So, hanggang sa generation ko na lang, yung ako yung magsusupport sa parents ko. But I don't want to kumaga pang ulitin yung ganitong scenario na yung magiging anak ko naman ang magpo-provide for me on my older days. Okay? So, now we are here in stage 1 kung saan we are working hard for the money. That's why we are having this active income.
So, on our older years, we have to make sure na meron na tayong pera na nagwo-work for us or we are earning passive income. Okay? So, sa life, there are two ifs. What if we die too soon? That's the first if. Diba? So, dalawang if na to, we cannot choose kung ano yung pwede. Diba? Kasi we just have to make sure na preparado tayo. Okay, so yung unang if? What if we die too soon? Diba? What if we die too soon at merong umaasa sa atin? Yun yung nabanggit ko na sa inyo kanina. So, ang sagot dyan is insurance. Kasi ang insurance ang papalit sa responsibility na maiiwan natin. So, that's the importance of having life insurance. Okay? So, what if we live too long naman? Humaba yung pagtira natin sa mundong ito. So, ano yung kailangan natin? We have to make sure na meron na tayong investment. Para itong investment na to, ito na yung pagkukuhanan natin ng pera to sustain our lifestyle on our older years. Okay? So now, we have to make sure na hindi tayo makikipagsiksikan sa mga home for the aged, di ba? So there are a lot of people na pwede nating pagkuhanan ng leksyon, di ba? Just tingnan natin yung paligid natin, meron tayong mga nakikita mga matatanda na nagtitinda pa rin sa mga kalsada. Dito sa Singapore, we still, may nakikita pa rin kami nagtitinda na, yung mga matatanda na nagtitinda ng tissue, di ba? So, at maraming nasa home for the aged na kasi wala silang pera pang-sustain sa kanilang katandaan. So, we have to avoid that kasi meron nang nauna sa atin. Yun, kumbaga, mamimili ka na lang. Pagdating mo na 50 years old, 60 years old, happy-happy ka na, talagang retiree ka na, or namumroblema ka pa, saan mo kukuhanin yung pampagamot mo, pangkain mo, diba? So we have to prepare for that one. Now, we have to make sure na from stage 1, ang stage 1 is now that we are young, we are productive, we are earning. We have to shift to stage 2 kung saan on that stage, we are receiving passive income from our investment na ginawa natin during this time na ngayon na mag-start tayo. Okay? So, OMG, alam nyo ba, this is the very first, kumaga parang ito talaga yung nakakagulat, pero marami pa din ang hindi gumagawa ng paraan para maiwasan ito. Alam nyo ba ang number 1 na cause ng bankruptcy? Medical expenses. Yes, medical expenses. Kasi marami, siguro may kakilala na kayo na nagkaroon ng matinding sakit, lalo na yung cancer, di ba? Marami silang pagmamay-ari ng mga properties, pero dahil sa napdapuan ng sakit na mamahalin, kaya naibenta nila lahat ng mga properties nila. So ako, meron din ako, yung tito ko, pagkababa niya ng barko, naging kapitan siya ng barko, marami na siyang sakit pagkababa niya, so nagkaroon ng mga complications. So naibenta nila lahat ng mga pinaghirapan nila na mga nakuhang property dahil lang to have money, 'di ba? To save life. So nagkaroon lang ng mali doon sa pag-accumulate nila ng wealth. May na-miss out lang sila, and that's the long-term health care. So ano yung long-term health care? This is the solution to the question of what if we live too long. Diba? Kasi what if we live too long, meron nga tayong mga ari-arian, meron tayong mga investments, pero kung wala tayong long-term health care, yun, mawawala din yung mga investments natin kasi pambabayad lang natin yun for all the medical bills na magagamit, di ba? So, ito, kailangan natin ng long-term healthcare, okay? So, we don't need long-term healthcare if hindi tayo magkakasakit. Kung sa tingin mo hindi ka magkakasakit 50 or pagkadating mo na 50 years old, 60 years old, huwag kang kumuha ng long-term healthcare. Okay? Kung enough na yung PhilHealth, huwag kang kumuha ng long-term healthcare. Kung meron ka mga anak na sigurado ka na mag-aalaga sa'yo,
magbibigay sa'yo ng lahat ng pangangailangan mo in terms of your healthcare, huwag kang kumuha. Kung meron kang company, kung madadala mo yung company's HMO mo sa yung pag-retire, huwag ka ding kumuha. Okay? So, ngayon, kung kailangan mo ng healthcare, 'di ba? Kung ikaw nga ay merong healthcare ngayon sa iyong company, just be sure na yun muna yung gagamitin mo kung halimbawang magkakaroon ka ng any concerns about that. We just have to prepare for our golden years kasi a lot of families nabe-breaks yung, kumbaga nagkaroon ng breakdown ang kanilang kanilang finances because of an illness. So we have to make sure na ma-avoid natin yung mga ganong scenario. Okay? We just have to make sure na tama yung pag-build natin ng ating finances. Kumbaga at peace tayo na, okay, kung magkaroon ng sakit, meron akong long-term healthcare, I have investment for my retirement. Okay? So, the difference of healthcare company, the HMO, and the long-term healthcare. Ang short-term healthcare kasi, this is the benefit, your benefit as an employee. So, kasi ngayon, you are employed, of course, productive years from 21 years old to 60 years old, you are productive kasi we are working hard for the money and we are employed with our company, of course. So, these companies, nagbibigay ng mga benefits sa mga empleyado, kasama na dyan yung mga healthcare, di ba? And of course, mawawala na yung short-term healthcare na yan, yung HMO na nakukuha mo sa company mo kapag ka magre-retire ka na. So, just to make sure na meron kang long-term healthcare para magagamit mo naman sa iyong retirement years, 61-year-old and beyond. So, kailan ka kailangan kumuha ng long-term healthcare? Now that you are still working. Now that you are still covered by your company's HMO. Kasi kapag kukuha ka na, kailangan ko lang ng long-term healthcare pagdating ng 60 years old. Pagdating ko na lang ng 60 years old ako kukuha ng long-term healthcare, good luck sa'yo kasi wala nang magbebenta sa'yo ng long-term healthcare kasi nga, matanda na, marami ng kumbaga yung marami ng mga sakit na for sure magagamit ka agad. Okay? So, just to make sure na meron kang long-term healthcare now habang nagtatrabaho ka pa. At huwag mo munang gamitin yan ngayon, gamitin mo yan pagdating ng panahon kapag ka nag-retire ka na sa company na pinagtatrabahuan mo. Okay? So, long-term care plan, something that you have to get for yourself. So, next, emergency fund. So, ano tong emergency fund? So, at least meron tang isi-save na 3 months or 6 months of our monthly income. So, bakit 3 months or 6 months? It depends. Ito lang yung suggestion, recommended na amount. Kasi, kung magkano yung emergency fund mo, kung ito yung tinatawag na magkano ba yung peace of mind mo, na halimbawa, mauwalan ng trabaho, di ba? So, meron ka ba bang pang pamasahe, pangkain kapag ka nawalan ng trabaho, mga repairs and maintenance ng bahay? Ito yung mga malalang mga emergency cases, yung mga medical emergencies ng family members natin. So, just to make sure na hindi naman mababawasan yung siniset up mong investment for your retirement. So, itong emergency fund, syempre, kailangan madaling kuhanin. So, kailangan ito nakalagay sa bangko. At least 3 months or 6 months of your monthly income. Okay? Next, debt management. So, of course, we have to make sure na na-eliminate na natin yung mga bad debts natin for us to talagang tuloy-tuloy na yung pag-i-invest natin. Kasi ang utang ay isang responsibilidad na kailangan nating harapin. So we have to control our debt or debt will control you. Okay? So next, investment. So ito na. So paano na natin i-build yung investment, saan na tayo pupunta ngayon na meron na tayong pera na gusto nating i-build sana. Okay? So, kailangan muna nating malaman why we invest.
Why invest? Okay? We invest to beat inflation. Ano yung inflation? Ito yung pagtaas ng mga bilihin sa market. Okay? Lahat ng price tumataas, pera lang yung sahod natin. Okay? So that's why we have to invest para mabit natin yung inflation. Tingnan nyo, noong 2003, ang McDo meal na ito ay 25 pesos lang. Pero same meal, 2016, 105 na siya. Okay? So, kung halimbawa, ang sahod mo na nanatiling 10,000, 20,000, magkano na lang yung mabibili nun after 5 years, after, di ba? So, yung value ng pera bumababa dahil sa inflation. Okay? And of course, why we invest? Because we want to achieve our goals. Di ba? Kanina, sa umpisa, sinabi ko sa inyo na you have to set up your goals para ito yung fuel for you to really commit na talagang consistently mag-i-invest ka. Okay? And of course, meron tayong mga enemies and friends. May mga kalaban at mga kaibigan tayo sa pag-i-invest. Okay? So, sino yung mga friends and enemies natin? So, ang mga friends natin sa pag-i-invest ay time, discipline, commitment. Ang mga kalaban naman ay tax, inflation, and procrastination. Alam nyo, ang the best na ally natin in terms of investment is time. Yes, yung time, yung oras, yung panahon. Kasi hindi na po maibabalik yung mga nasayang na mga panahon, yung 5 years ago, yung mga 10 years ago, hindi na yun maibabalik. That's why, kung nandito ka ngayon, nakikinig ka, at you are really disciplined, you are committed to really start now to build your finances, yung asset, yung decision mo ngayon to start this time, yun yung best na alay mo. And of course, ang pinaka-worst na kalaban naman is still yourself, procrastination. Sasabihin mo naman, ikaw yung mag-e-excuse sa sarili mo, saka na lang kasi may ganito pa akong babayaran. So, sino yung, kumbaga, sinong lugi? Ikaw pa din. Kasi, na-miss out mo yung mga maraming opportunity na na-miss, kumbaga parang pinalipas mo. So, you have to make sure na disiplinado ka, you are committed, and you have to take charge this time for you to really invest na. Okay? So, ito. May nagtatanong, I can work for you. Anong sasagot mo? I can work for you. May gustong magtrabaho para sa'yo. Alam niyo kung sino? Si pera. Yes, money can work for us. Okay? So, how? Through the magic of compounding interest. Or yung concept of Rule of 72. So, ano itong Rule of 72? This is the concept kung saan malalaman natin estimated lang naman the number of years, yung pera magdodoble. So dividing the number of 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years it will take for your money to double. So for example, merong investment vehicle na magbibigay sa'yo ng 4%. Pagpalagay na lang natin, example na lang, time deposit. Okay? So si time deposit magbibigay sa'yo ng 4%. So si 72 divide 4, it will be 18. So 18 years, magdodoble yung pera mo. So ngayon, ang age mo is 29 years old. So 100,000, may pera kang 100,000, inilagay mo sa isang time deposit. So every 18 years, yung pera mo magdodoble. Okay? So at the age of 65, yung 100,000 mo, magiging 400,000 siya. Okay? Now, there are other financial instruments that will give you 8%. So, sino naman to? Ito yung mga treasury bills, mga bonds, di ba? So, 8% yung ibibigay nila sa'yo. So, kapag dito ka naman naglagay ng pera, same pa din, 100,000, at the age of 65, ang value ng 100,000 mo is 1.6 million. Because every 9 years, magdodoble yung pera mo. So, syempre, meron pang higher than 4 and 8%, and that is 12%. So, sino yung magbibigay ng 12%? Sila yung tinatawag natin na mga mutual funds,
equity fund, di ba? So, every 6 years, magdodoble yung money mo. So, after 65 years, ang pera mo ay magiging 6.4 million. Now, this is the funny story. Kasi karamihan ng mga tao, ang alam lang pagka sinasabing mag-invest ay ilalagay nila sa bangko. Of course, ang bangko, tinatanggap yan. So you are kumaga may account ka sa bangko kasi depositor ka. Ang ginagawa ng bangko ngayon, itatransfer nila yung pera na yon sa mga mutual fund, sa mga equity fund kasi the banks know how money works. Kasi ang bangko, hindi lang naman time deposit or savings account yung mga products nila. They know how money works, kaya nag-o-offer din sila ng mga loans, diba, ng mga credit cards. And kung magtatanong ka lang, kung sabihin mo, meron ba kayong investments other than time deposit, mga equity fund, they can guide you as well. Or, mas maganda, magkaroon ka ng shares sa bangko na meron ka. For example, BPI, BDO, magkakaroon ka ng shares ng mga yon. Okay? So, just to make be sure na mag-direct ka na lang sa mga mutual fund para mas malaki pa yung kikitain ng pera mo. Kasi katulad niyan, 100,000, tapos at the age of 65, magiging 400,000. Yan yung agreed na interest nyo with the bank. Ngayon, ang gagawin ni banko, ililipat niya yan sa isang mutual fund. So, yung 100,000 mo, actually, kumita siya ng 6.4. So, yung 400,000 lang ang ibibigay sa'yo ni banko kasi yun yung napa-agreehan nyo. So, yung 6 million, kanino mapunta? Kay bangko. Okay? So now, would you like to be partners with these companies? Kumakain ka ba sa Jollibee? Nagpapaload ka ba sa Smart? Meron ka bang account sa BDO? Diba? Nanonood ka ba ng mga teleserye sa ABS-CBN? Diba? Itong mga companies na to, ito yung mga companies kung saan yung mga products and services nila ginagamit natin sa araw-araw. So, ang tanong natin, paano tayo itong mga companies na to, ang yayaman na nila, di ba? Lalo silang yumayaman kasi tayo yung mga pangkaraniwan na may mga karaniwan na mga tao, bili lang ng bili, gastos lang gastos sa mga companies na to, na hindi nila alam kung paano din kumita sa mga companies na to. So, paano tayo kikita sa kanila? Paano tayo magiging partners with them? Through mutual fund. Okay? Through mutual fund. So, ano ba yung mutual fund? Mutual fund, this is how mutual fund works. Ang ginagawa kasi ng isang mutual fund company, pinupool niya yung mga fund ng mga pangkaraniwan ng mga tao. Yung pera ng mga tao. So, kapag halimbawa, for example, ikaw, meron kang 5,000 pesos, 10,000 pesos, tapos yung ibang mga tao din, meron din ganong amount, at gusto nilang mag-invest, pero hindi sila makaka-direct sa mga companies like Jollibee. So, ang gagawin, pumunta kasi sa mutual fund company kasi si mutual fund, ipupooled niya, pooled fund yun, and then meron siyang tinatawag na fund manager kung saan siya yung nagmamanage ng mga pera ng mga retail investor. Tayo yung tinatawag na mga retail investor na kikibakas lang para makapag-invest sa mga malalaking companies katulad ng SM, Jollibee, PLDT, PAL. So, of course, these companies mag-earn sila. Kapag ka nag-earn sila, syempre, meron ka ding share sa earnings na yon. Ang earnings na yon ay kung magkano yung ma-earn mo is based dun sa shares na hawak mo. Okay? So, ganun yung flow sa isang mutual fund investment. So, through mutual fund kasi, it allows the average person to have equal investment opportunity with the wealthy. Diba? So, kumaga, kapartner ka na ngayon ng isang Lusutan. Kapartner ka na ngayon ng isang Henry C. Kasi you have shares, meron kang hawak na shares sa mga companies na pagmamay-ari nila. Okay? So, these are the advantages of mutual fund. Number 1, professional management. Okay? So, sinabi ko sa inyo kanina na hindi na ikaw yung mag-iisip kung ano yung companies na bibilin mo ngayon. Ang gagawin mo na lang is maghulog ka na lang sa isang mutual fund. Kasi may isa ng fund manager, professional fund manager, na siyang nagmamanage ng fund mo. Okay? Number 2, affordability. Afford mo talagang
mag-invest sa mutual fund kasi as low as 5,000 pesos, you can start investing in mutual fund. And additional investment, yung minimum na additional investment mo is 1,000 pesos lang. Okay? So of course, number 3, tax exemption. Yung gain na kikitain mo sa isang mutual fund investments is free of tax. Okay? Number 4, liquidity. Ibig sabihin, kailan ba magiging cash ulit yung perang ininvest ko sa isang mutual fund? 3 to 5 banking days lang, magiging cash ulit yung pera na ininvest mo. Kasi once na nag-invest kayo sa isang mutual fund, yung pera mo magiging shares na siya. Diba? So ngayon, yung shares na yun, ibebenta mo siya, i-redeem mo kung kailangan mo na. So 3 to 5 banking days lang. Okay? And number 5, diversification. Sa isang mutual fund kasi, yung portfolio ng isang mutual fund, diversified na siya. Ibig sabihin, hindi lang siya sa isang basket nakalagay. Diba, sinasabi nga nila, para maiwasan natin yung, halimbawa, yung loss, dapat naka-allocate sa maraming mga basket yung pera natin. Okay, so ang mutual fund ay ganun, diversified yung portfolio niya. Later, ipapakita ko sa inyo yung actual na portfolio ng isang mutual fund. Okay? And number 6, safety. Gaano ba ka-safe mag-invest sa isang mutual fund? Safe mag-invest sa isang mutual fund kasi ang isang mutual fund company ay meron siyang tinatawag na custodian bank, meron siyang yung pera ng mga investors ay wala sa isang mutual fund company. Kung hindi, nandun siya sa isang custodian bank. Anyway, magkakaroon ako ng separate na discussions. I will just discuss all things regarding mutual funds. So, stay put for that for more details about mutual fund. Okay? So, ito. Kasi maraming tao kasi ang kumbaga nagta-timing ng kung kailan papasok sa pag-i-invest sa mutual funds or sa stock market. So, know the risk, diba? So gagawin natin, let's do some math. So, for example, si Mr. A, tatlong scenario ito, nag-i-invest siya every month, 100 pesos per month. Tapos, first scenario, yung 100 pesos niya, ini-invest niya, so, for the next 6 months. Okay? 6 months siya nag-i-invest, 100 pesos lang per month. So, first scenario, ang nangyayari is tumataas yung price. Nung month 1, ang total shares na nabili niya is 10. Nung month 2, kasi nagiging 14 pesos yung per share noong mutual fund, month 2, ang nabili niyang shares is 8.3. Tapos month 3, 7.14, 4, 6.25. So, ang total na shares na nabili niya is 42.20. Ngayon, binenta niya kasi yung shares niya at 6, nung pagdating ng month 6. So, that time, ang price per share is 20 pesos. So, total shares na nabili niya is 42.28 times 20. Ang total value nun is 845.60 pesos. So, magkano yung total investment niya? Diba, $100 pesos siya every month sa loob ng 6 na buwan. So, 600 pesos. So, ang total gain niya for that month is, for that time frame is 245 pesos, 245.60 pesos. Is it good or bad? So, ang tanong ko dito kasi, sa tatlong scenario, saang scenario siya kung mas kumita? So, ito yung first scenario. Okay? Scenario number 2, nag-start pa rin, nung nag-start siya, 10 piso, tapos bumaba, tapos bumalik sa 10 pesos per share. So, ang total shares na nabili niya is 85.25, pero yung price is 10. So, ang total value is 852. Ngayon, ang total investment niya is 600. So, kumita siya ng 252. Kanina magkano? 245. Ngayon ay 252. So, medyo mas kumita ang scenario number 2. So, tingnan natin ang scenario number 3.
Scenario number 3, nag-start siya 10 pesos per share, tas bumaba hanggang bumaba pa talaga, tapos hindi na nga bumalik sa 10 pesos, nandun na siya sa 4.5, 450 pesos per share. So, ang total shares na nabili niya is 257.22. Ang last share price is 450. Yun yung price kung saan tumigil siya sa pag-i-invest. 450. So, ang total value is 1,157.49. Ang total contribution niya is 600 pesos. So, ang gain niya is 557.49. So, di ba tingnan nyo, kung kailan bumaba ang share, ang price, dun pa siya lalong nag-gain. So, anong ibig sabihin nun? Be certain in uncertain time. Ibig lang sabihin, be consistent in your investing. Huwag mong bantayan yung market, 'di ba? Kung bumaba siya, mas maglagay ka. Ngayon, kung mas mataas at kailangan mo na, mag-withdraw ka ng konti pero huwag mong ubusin. Okay? Time, not timing, is the better ally to help build wealth for your family. Building wealth requires a lot of discipline and time. This is not a get-rich-quick scheme. Okay? So now, eto, see the downtrend in 2008. Ito pa, may isa pang story. Alam niyo ang nangyari kasi noong 2008, di ba? Kumbaga merong financial crisis, di ba? So, maraming bagsak. Kumbaga bagsak ang economy noon. So, meron akong story about Juan, Tomas, and Pedro. Ito si Juan, during 2008, si Juan, si Tomas, at si Pedro, nag-i-invest na sila. Okay? Ngayon, itong si Juan, nag-invest siya directly sa stock market 2008. Okay? So meron siyang ininvest na 50,000. Okay? 2008 bagsak nga ang market. So ang nangyari, yung 50,000 niya paper value yung kumbaga parang paper loss, nagkaroon siya ng paper loss na 20,000. So yung 50,000 niya naging 50,000 niya naging 20,000 kasi nga paper loss lang naman yun. Ibig sabihin kapag nag-invest ka sa stock market, stock, sa mutual fund, tapos loss, paper loss lang yun. Okay? Ngayon, kung i-withdrawin mo yun, di ba? Kumaga parang i-withdrawin mo, ilugi nga. So, hindi tamang diskarte yung withdrawin mo yung pera mo during downtrend. Okay? So, si Tomas naman, nag-i-invest siya sa mutual fund. Okay? Si Juan, ang investment niya lang, stock market. Si Tomas naman, mutual fund. Yun lang yung mga investment niya. Si Pedro kasi, ang ginawa ni Pedro, meron siyang insurance, meron siyang healthcare, and meron siyang mutual fund. Yun yung kay Pedro. Si Juan tsaka si Tomas, walang insurance tsaka walang healthcare. At ngayon, during 2008, kasi parang gathering nila nun eh. Gathering nila. So, happy-happy sila ngayon. At ang nangyari, nagkasama silang tatlo. Ang nangyari, after nilang mag-happy-happy, umuwi sila, sumakay sila ng taxi. At sa highway, biglang nabangga yung sinakyan nilang taxi. Ngayon, ang tanong, sino sa kanilang tatlo, sino sa pamilya ng tatlong ito ang may makukuha? Si Juan, nasa stock market, yung 50,000 niya, 20,000 na lang. At hindi pa sinabi sa pamilya na meron siyang investment sa stocks. Si Tomas naman, ganun din, mutual fund, bagsak din. Or si Pedro na merong insurance, may healthcare, na ang beneficiary niya ay ang kanyang family. Di ba? So, ibig lang sabihin, sa pag-i-invest, wag lang tayong
kumaga tingnan natin na, ay, kailangan kong i-invest yung pera ko lahat sa isang mutual fund or sa stock market. Tapos, wala kang insurance or healthcare. Kasi, hindi naman agad-agad makukuha ng family mo ang investment mo sa stocks or sa mutual fund. Lalo na kung hindi mo yan inilagay sa last will and testament mo. Okay? Actually, sa pag-invest, marami tayong kailangan pag-usapan. But these are just the basic info na kailangan mong malaman. Okay? So, make sure na yung pag-build mo ng wealth is tama. Mayroon kang insurance, mayroon kang healthcare, and along the way, go na for mutual fund and stock market. Okay? So, where to get the money to invest? Baka mayroon tayong mga expenses na kailangan nating ikat. Diba? Remember, yung 33 pesos per day can go a long way. Diba? Bawasan na natin yung panunod ng sine, pagpa-fry sa Starbucks. Okay? Ito yung mga items na baka ito yung mga ginagastusan natin na hindi natin nalalaman na, doon pala napunta yung pera ko. Ngayon, kung bawasan mo yung soft drinks, kung coffee, yung cigarette, yung loto, diba? Magiging milyon yan. 20 years, kung ilalagay mo siya sa 12% investment, which is mutual fund. Okay? So, 33 pesos per day or 1,000 pesos per month, i-invest natin siya sa 12% for 30 years, ay magiging 3.5 million. So, this is the wealth calculator. This is just the projected value of your money na i-invest mo every month. So, monthly 1,000 pesos, gagawin mo yan for the next 30 years, magiging 3.5 million siya. So, this wealth calculator ay mag-guide lang sa'yo para magkaroon ka ng idea, yung pera ko pala kapag mag-i-invest ako ng ganitong amount, for example, 3,000 pesos sa loob ng 13 years, 3,000 pesos every month sa loob ng 13 years, magiging 1.1 million na siya. Of course, guidance lang, guide lang, so hindi ito yung exact na value. Kumbaga parang, of course, yung magiging result noong investment mo, it's either higher than this or lower than this. Kasi hindi naman natin alam yung sa takbo ng economy din natin. So, kanina na nabanggit ko, huwag nating timingan just make sure na consistent at disiplina ka sa iyong pag-i-invest. Okay? So, next is yung na-realize mo na ba na pwede ka talagang mag-invest. Okay? So, actually, patapos na tayo and I hope na may natutunan ka sa discussion natin today. And just, meron ka sana na i-jot down, and if you want to know how to start, meron po akong gagawing another video at yun po yung papanoorin mo for you to have a guide kung paano umpisahan, saan ako kukuha ng healthcare, saan ako kukuha ng insurance, saan ako mag-i-invest ng mutual fund. So, please tune in for that another video of mine for you to start on your journey to financial freedom. Okay? If you have any questions, you can email me at home@gesaal.net. And of course, you can visit my website at gesaal.net and kindly like my Facebook page, Live, Love, Invest. God bless everyone, and I hope we all can be a good steward of God's wealth. Thank you.